Lahat yan po magkakasabwat. At yung mga congressmen and senators, sabi ni Ping Lacson, and mga mayors and governors. Wala man dyan malinis po. Sa totoo lang, yung mga district engineers po, appointee po sila ng mga congressmen. Ang ang totoo niyan, hindi ka magiging district engineer sa isang lugar kung walang basbas ng congressman. Tama, mali. Yan ang katotohanan dyan. At itong corruption sa gobyerno mga kababayan, lalo na sa mga projects, ang dahilan yan, yung mga mamamayang Filipino, hindi na bumoto ng isang leader, ng isang politiko, kung hindi mamimili ng boto. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinag-utos na po ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. Yan o. Marcos inutos ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno sa gitna ng mga anomalya sa flood control projects. Ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo dyan? Malamang walang matira sa gobyerno nito. Lalo pa mga kababayan, kung halimbawa, ipapatanggal ng ating Pangulo at ipapakulong yung mga opisyal ng gobyerno na mafa-found out na yung yaman hindi akma sa kanilang sinisweldo. Malamang po, yung ating gobyerno hindi na mag-function, wala nang tao. Grabe naman niya, Mr. Maravillas. Sa totoo lang po. But anyway, mga opisyal man lang, yung mga empleyado, hindi man kasama, may matitira pa. Pero may pa na mag-function kasi yung mga opisyal mauubos. Lalo yung mga taga-DPWH po, nasabi ni Ping Lacson, pinamumugaran ng sindikato ng mga kriminal. Sabi ni Ping Lacson, ito yung statement ni Ping Lacson ngayon, DPWH naging pugad para sa mga sindikatong kriminal. Maraming kalukuhan talaga, parang sindikatong malaki. Pwede ko nang sabihin DPWH is a big criminal syndicate. Hindi ko nilalahat pero ang sindikato sa loob talagang talamak. Bakit napapabayaan? Matagal na po yan. Dekada na. Nakasanayan na po nila. Naging standard operating procedure na po ang pagnanakaw. In fact, yung mga kickback, ang tawag nila is OP. Nang ibig sabihin, standard na po. Na-normalize na po yung pagnanakaw sa ating gobyerno. At ngayon lang ito nangyari na yung ating Pangulong Bongbong Marcos pumalag na po. Hindi na masikmura kasi ng ating Pangulo, mga kababayan, yung mga panluloko ng mga opisyal ng ating gobyerno. Kasama yung kanyang mga opisyal. Meron niya, Mr. Maravillas, sa nakapagtataka, bakit si General Torre, yung sinibak, hindi si Secretary Bunoan? Yan din po ang medyo ipinagtataka talaga ng karamihan. Nababasa ko po sa social media. Bakit daw si General Torre? Pero pinaliwanag na natin kung bakit si General Torre. Masyado kasing malakas ang dating ni General Torre na sobrahan. Kaya halimbawa mga kababayan, bigyan siya ng another position in government. Halimbawa DPWH Secretary or pinuno ng Independent Commission na mag-iimbestiga, dapat tinahinay. Baga matisod uli. Sabi nga natin, kailangang basahin niya muna yung 48 laws of power. Pag hindi po, siguradong sibak na naman siya niyan. Never outshine, law number 1. Never outshine your master. Para masaya lang ang buhay. Di ba? Sabi ni Ping Lacson, may mga additional information anya na nakaabot sa akin on the involvement of DPWH officials, DPWH officials in anomalous flood control projects, including projects that were not in the report submitted to President Ferdinand Marcos Jr.
There are so many irregularities involving the district engineering offices. The district engineer points to contractor and borrows their licenses, which he will use to implement the project. There are also feelers that there are irregularities in even the Philippine Contractor Accreditation Board. The DPWH has become a playground for syndicates, sabi po niya. Lahat yan po magkakasabwat, pati mga congressmen and senators, sabi ni Ping Lacson, and mga mayors and governors. Wala man dyan malinis po. Sa totoo lang, yung mga district engineers po, appointee po sila ng ng mga congressmen. Ang totoo niyan, hindi ka magiging district engineer sa isang lugar kung walang basbas ng congressman. Tama, mali. Yan ang katotohanan dyan. At itong corruption sa gobyerno, mga kababayan, lalo na sa mga projects. Ang dahilan yan, yung mga mamamayang Pilipino, hindi na bumoto ng isang leader, ng isang politiko, kung hindi mamimili ng boto. Kaya, pati po mga botante, guilty dito sa massive corruption in government involving district engineers, congressmen, senators. Ayaw man magboto ng libre ng mga tao. Pag wala kang pera, kumandidato ka, tawag sa iyo nuisance. Di ba? Pero tingnan natin itong efforts na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung magiging effective. Pero tingin ko po, maraming magagalit nito sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang sasagasaan niya, mga politiko. Kasi itong mga district engineers, under order sila ng mga politiko na mag-kickback. Kasama siyempre yung mga contractors kasi ang nagpifinance sa mga politiko, mga contractors ng gobyerno. Be it sa mga infrastructure o sa kung anong supplies, computers, mga office supplies, basta't yung mga pangangailangan sa operations ng gobyerno. May mga contractors yan. Talagang nagbibigay sila sa mga politiko para paboran sila sa mga susunod na kontrata. Yan ang katotohanan dyan. Pakamot-kamot sa likod. I scratch your back. You scratch mine. Ganon ang kalakaran po. Sabi ni Ping Lacson, maraming kalukuhan talaga. Parang turo-turo ng district engineer. Ikaw na, akin ang lisensya mo. Meron pang ang feelers na pati Philippine Contractors Association, Contractors Accreditation Board, ang accreditation board may kalukuhan, sabi po ni Ping Lacson. Ipinunto ni Lacson na ang malasindikatong aktibidad na ito ay hindi lamang sa Bulacan kundi pati na rin sa iba pang lugar tulad ng San Carlos City sa Negros Occidental. Nabanggit na rin ni Lacson sa privilege speech niya noong Agosto 20 na may katiwalian din sa likod ng mga palpak at guni-guning flood control project sa Pampanga, La Union at Oriental Mindoro. Hindi lang po malasindikato, talagang sindikato po siya. Noong panahon pa siya. At ang mga syndicate members, congressmen, senador. Ang dami akong nakikitang tumatakbong senador. Ang funder po, kontraktor. Alam ko yan kasi po, pag umiikot yung mga kandidato nung nasa mainstream media pa ako, yung mga kandidato sa pagkasenador, vice-presidente, presidente, ang nagpipresent sa amin doon sa radyo, ako yung nag-interview. Ang nagdadala para ma-interview namin sa primetime program kong may time slot na 7:30 to 9. Yan ang time slot ko sa mainstream media. Ang nagdadala ng mismong kandidato sa pagkasenador, kontraktor. So, ang ibig sabihin, kontraktor po yung nagbayad ng airtime sa radyo. Hindi man po nagbigay sa akin ng tulad ng sabi ni Vico Soto, 10 million na niya yung binigay sa interview ni Corina at saka ni Julius Babaw sa mag-asawang Diskaya. Wala mang ganun. Pero, sa totoo lang po, kontraktor. Sila ang may hawak. Kasi mas madaling kausap yung kontraktor. Bakit po? May pera sila at may mobility para sa pagkabit ng mga tarpaulin. In fact, sa tingin ko, mga contractors na rin ang nagpapagawa ng mga tarpaulin ng mga kandidato sa pagka-congressman at sa pagka-senador. Kasi nga po, nakasa-assign na sa kanila yung mga projects.
Sabihin ko na sa inyo ang totoo. Kino-confirm ko lang yung mga sinasabi ni Ping Lacson. Ganon talaga po ang kalakaran sa totoo lang. Kaya hindi umunlad yung ating bansa. Kasi yung mga politiko, ginawang negosyo po yung politika. You see? O ngayon, sinagad-sagad kasi, nasubrahan itong mga kurakot sa gobyerno ang kanilang pagnanakaw. Kaya pumalag na yung ating Pangulong Bongbong sa kanyang zona at in-establish niya ang isumbong sa Pangulo. And this time, ito na yung latest na pronouncement ng ating Pangulo. Ila-lifestyle check niya daw. Ipapa-lifestyle check niya yung lahat ng opisyal ng ating gobyerno. Yan o. Magdidimanda po talaga. Sasampahan ng kaso ang lahat. Dapat na masampahan ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso. Walang kaalyado kung sino man involved sa kaso, sasampaan ng kaso. Pagsisiguro ni Jose Castro sa Malacanang press briefing kanina. Dagdag pa ni Castro, uunahin ng nasabing investigasyon sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways matapos masangkot ang mga opisyal nito sa kontrobersya. Pakinggan natin si Jose Castro. Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo, mga kontrata, mga contractors, of course, officers or officials of the Department of Public Works and Highways. Pero wala pa ho siya napapangalanan na politiko. Kongresista, senador, o kung sino mang posibleng involved dito sa mga proyekto nito. Is the President getting there? Mangyayari po kaya to? Definitely. Sinabi naman din po ng Pangulo na hindi ito titigilan at tatapusin niya to bago siya matapos ang termino. Panghuli po, nabanggit ng Pangulo mismo sa kanyang bibig nanggaling, I am getting very angry with what I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this anger? Magdidimanda po talaga sa sampahan ng kaso ang dapat masampahan ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man na involved dito, sasampahan ng kaso. Ma'am, on lifestyle check po, who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, mayroon naman po na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate, ang BIR pwedeng mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Although magsisimula po sa DPWH, pero will this cover all departments po under executive? Lahat na may involved patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Salamat po. Thank you. One last follow-up, Alexis Romero. USEC, so it will cover everyone. But given na may mga nagsasabing yung corruption is deeply entrenched within the bureaucracy, how do we ensure the independence of such investigations considering ang sabi ninyo, each agency will conduct its own? Nagsalita na po kasi ang Pangulo. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. So you can guarantee that this will be independent and it will not be partisan? Definitely. Ako tingin ko, malamang magtakipan sila. O diba? Kasi siyempre magkakasabwat, magtatakipan yan. Kasi pag hindi sila magtatakipan mga kababayan, damay-damay na. Tama? Ngayon si Senator JBR Sito po, sumakay sa panawagan ng ating Pangulo na lahat ng opisyal ng gobyerno i-lifestyle check. Ito po, pakinggan natin yung interview ng mainstream media kay JBR Sito. It is about time and actually doon pa yun About time daw. Pero naman dapat na sinusunod na lifestyle diba? May etiquette dapat sa gobyerno na hindi dapat maging magarbo sa pagkakalam. And it's about time kasi medyo may mga sumusobra din. Yung mga revelation ni Senator Lacson, some DPWH officials, actually some government elected officials din, medyo, diba? Pero yun lang,
yung in-example niya dun, like, we made our own investigation. Yung isang DE ron, or assistant DE, mga sasakyan niya, supercars, no? May Lamborghini SVJ siya, that's about 60 million pesos. Ferrari SPF90, nalaman na 50 million. Lamborghini Urus na 30 million. Mga relo nila, Richard Mille, no? Nakakaya naman kami dito mag nakaseko. Richard Mille, hindi bababa na 8 million, 5 to 8 million isa. Yung mga pananamit. So if you are working with a modest salary, it's impossible for you to be able to afford those luxurious items. Medyo sobra yun medyo malalayo, dapat ma-lifestyle check yun. And I would recommend when we convene the Blue Ribbon to subpoena these officials, no, para mag-explain na rin, no, how can they afford having a luxurious lifestyle with kung gano'n ang salary nila, magkano naman talagang salary nila yung official. And nakakaano pa, nagkakasino pa doon, no? As exposed by Senator Lacson, no? So I think it's about time, no, na kailangan na rin siguro magkaroon ng lifestyle. Yan na niya, Mr. Maravillas, masabi mo sa payag ni Senator J.B. Ercito, lead by example po. Pangunahan niya. I-lifestyle check niya muna yung sarili niya, tapos mga kaibigan niya sa Senado. Na may mga kaibigan contractors. Kasi sa totoo lang, itong mga contractors, napipilitan din sila na gumawa ng illegal dahil sa hingi. Lahat tumihingi yung mga nasa gobyerno. Kung hindi congressman, senador, yung mga directors and district engineers. Kasi yung district engineers na-appoint sa kanilang posisyon dahil sa impluensya ng congressman. Yan ang totoo niyan, mga kababayan. Yan ang setup po ng sindikato. Hindi man lang po yan sa DPWH, kundi pati yung mga nakapaligid na politiko. Sila yung pinuno ng sindikato. Tama ba, mga kababayan? O ngayon, si Magalong po, sabi, sigian niyang hamon ng kamera, wala namang pinapadalang imbitasyon. Nagtataka nga ako, salita sila ng salita, hamon sila ng hamon, pero wala namang pinapadalang notice sa akin. So, paano ako pupunta doon? Alangan namang ipipresenta ko na lang yung sarili ko doon. Anong oras? Saang lugar? Hindi ko alam eh. May punto rin. Ipatawag ninyo na po para mapangalanan na mga congressmen, Congressman Abante, saka yung sa TRICOM, padala na po ninyo ng imbitasyon para ibulgar na magkaalaman na kung sino talaga ang mga malinis at members ng sindikato. O yung mga nagmamalinis lang, mga kababayan ng mga politiko. O ngayon, siyempre itong efforts ng ating Pangulo na linisin ang bureaucracy laban sa mga kurakot po, tinakyan din ng mga anti-Marcos. May bagong pinanganak na grupo, ang pangalan Artikulo 11. Artikulo 11 to Marcos, pro-flood projects, we are available. Yung mga leftist at saka mga civil society groups, na leftist man din. So ang panawagan nila, mag-form ng independent body to investigate the alleged anomalies sa mga flood control projects. Available anya kami to lead a probe. Labor leader Leo D. Guzman, one of the conveners of the Artikulo 11, a citizens' war against corruption, a group whose name was inspired by Article 11 of the 1987 Constitution entitled Accountability of Public Officers, said that Marcos should already release an executive order to create the said independent investigating body. Huwag lang anyang mag-rely sa investigasyon ng Senado at ng Kongreso or any government department because most senators, congressmen, and departments are also accused of corruption. That's why it's difficult niya to be real, to gain the sympathy of the people here. In this crusade against corruption, an independent investigating body should be formed. Kasi anya, pag hindi, what will happen there will just be cover up.
They will just declare everybody innocent. May punto po. Sa bagay, reportado po ito. Ang unang sumakay lang ito mga militant organization. Ang unang nagsabi niyan, lang naman anya, imbestigahan namin yung aming sarili. Si Sandro Marcos. Sabi ni Sandro, dapat niya independent body. Kasi kung hindi po independent body, walang credibility ang investigasyon. Magiging sarsuela lang ang tingin ng tao tulad ng ginagawa sa Senado. Pero mapilit yung Congress, lalo yung grupo ni Bicol Saro, Party List Congressman Terry Ridon, di pagpatuloy ninyo. Tingnan natin kung magiging credible yung investigation ninyo o ang mangyayari po, whitewash. Di ba? So baybayan na muna natin mga kababayan kasi wala pang independent commission na binubuo yung ating Pangulong Bongbong Marcos.